The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests, do not reflect those of the show, the management, and the network. Magandang gabi, Pilipinas. At a time when headlines change by the hour and official statements often leave more questions than answers, the truth is rarely simple and never one-sided. Tonight, we'll look beyond press releases and political soundbites. We examine the documents, listen to all sides, and ask the questions that matter most to the Filipino people. From the halls of power to issues affecting everyday lives, we go where the story really begins, bringing you context, clarity, and accountability, because the public deserves to know what's happening behind the scenes. This is the PH Insider on TV. At para tulungan tayong higit na maintindihan ang mga legal na aspeto ng mga usaping pinag-uusapan ng bayan, makakasama pa rin natin siyempre ngayong gabi ang magiting nating abogado ng bayan, Attorney Raysandro Unay. Magandang gabi, Caballero. Magandang gabi, mga kababayan. Saan man kayo sa mundo. Samahan niyo po kami sa isa na namang oras na balitan at balitaktakan. Ako po si Attorney Raysandro Unay. And to provide deeper insight into the political landscape, we are joined by a veteran political analyst, an academician himself from the University of Santo Tomas, and international relations expert. Please welcome Dr. Dennis Coronacion. Prof, good evening. Magandang gabi, Mr. Ox. Magandang gabi, Attorney. Magandang gabi sa mga taga-subaybay natin. At tampok sa mga balitang ating hihimayin. Senador Soto agad aaksyonan ng Senado ang impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte. Nagbigay ng katiyakan si Senate President Vicente Soto III na agad at mabilis na aaksyonan ng Senado ang anumang impeachment complaint laban kina Ferdinand Marcos Jr. at Sara Duterte sakaling may maisampang reklamo at makarating ito sa mataas na kapulungan. Binanggit din ni Soto ang salitang forthwith na naging kontrobersyal noong 19th Congress matapos hindi agad talakayin ng Senado ang unang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon pa kay Soto, maaga pa upang paghandaan ang isang impeachment complaint dahil wala pa namang naihaing reklamo sa House of Representatives at hindi rin tiyak kung ito ay uusad o papasa sa mababang kapulungan. Matatanda ang sinabi ni Amy Marcos na posibleng may muling magsampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente matapos ang paglipas ng one-year bar na naglilimita sa paghahain ng reklamo laban sa isang impeachable official sa isang beses lamang o kada taon. Samantala, napaulat din na may isang grupo na umano'y nagbabalak maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Subalit ito ay agad na binaliwala lang ng Malacanang. Ayon kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, may mga impormasyon siyang nakuha na may ilang mga kongresista ang magsasampa ng impeachment complaint sa Pangulo sa Pebrero sa susunod na buwan sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara. Now, let's break down what really matters. Pag-usapan natin itong, napakaganda na naman ang pag-uusapan natin yan, bro. Attorney Sandro, what does it really mean when Vicente Soto, the Senate President himself, promises to act forthwith? And why did that word fail to translate into action in the past? Opo, naalala natin during the, I think it was during the 19th Congress, under the leadership of then Senate President Chis Escudero, na i-file yung unang impeachment complaint against the Vice President after it hurdled yung process doon sa House of Representatives. So the Vice President was impeached and many were expecting that there was going to be a trial. But under the leadership of then Senate President Chis Escudero, naging topic ng mga debate kung anong ibig sabihin ng forthwith. And I think itong bagay nito, dito nagre-react si Senate President Tito Soto. Parang sinasabi niya na kung sakaling ipapasa ay aprubahan
ng House of Representatives, yung impeachment complaint against the Vice President, hindi magkakaroon ng similar experience under his leadership. Yes, tama yun. Sa palagay ko po, hindi na ngayon magiging tentative ang Senado pagdating sa impeachment complaint pag mayroong isinampa, kahit kanino man. Dahil napaghandaan na nila ito. So, learning from that, probably kung sino man yung faction party na magpapile ng impeachment complaint, well, alam na nila yung gagawin. Hindi na magkakaroon ng ibang komplikasyon. Anyway, nandiyan na rin yung guidance ng Supreme Court, nag-decide na rin sila, and probably they know now how to go about it. Siguro this time, bibigyan nila ng buhay yung itong kahulugan ng salitang forthwith. Opo, tingin ko kakaiba doon sa interpretation ni former Senate President Jesus Escudero na it took some months bago niya kinonvene yung Senate as an impeachment court. Yeah, as an impeachment body. Okay, now, can the public trust the Senate's commitment to speed when the previous impeachment complaint against Sara Duterte stalled despite strong public attention? Para sa akin, meron nang nakaabang na solusyon din yung kabilang party naman. Because para sa ating mga kababayan, yung impeachment process ay partly legal, but then alam nyo naman na political po ito na process. So magdidepende po yan sa sway ng political powers both sa House of Representatives at sa Senate. So yun po, kaya po lumalabas po na kung merong isasampang impeachment proceedings laban kay VP Sara ulit after February 6, probably ang iniisip naman ng kabilang kampo ay magsampa din tayo ng impeachment complaint laban sa presidente para, alam mo na, magkaroon ng panibagong issue, magkaroon ng confusion na naman when it comes to how to proceed with these two, just in case maging dalawa yung impeachment proceedings na isasampa ng magkabilang panig. Well, it's gonna be very exciting kasi doon yan titignan natin kung asan ba mas mabilis ang pag-usad. Yung impeachment case na ipapile again kay Vice President or itong napipintong pagpapile naman ng isang impeachment complaint laban sa President. But anyway, you might want to add something, Professor Dennis. By February 6, we do expect that some camps will refile the impeachment complaint against the Vice President. And by that time then, wala na yung legal obstacle na nagmula sa Supreme Court na sabi, we have to abide by the one-year prohibition rules based on the Constitution. So the only thing that's going to serve as an impediment or obstacle to the filing of the impeachment against the Vice President ay yung political dynamics na pinopoint out ni attorney na hindi natin alam kung kanino ba papanig ang mga lawmakers natin. So, muumpisa yan sa House of Representatives. Pag nakapasa dyan, susunod naman yung mga senador. So, magkakaalaman. That's right. Ano po yan it can also be interpreted as a test of loyalty to the President. Mahahati. Magkakahatian dito, magkakaalaman kung para kanino ba sila. Yeah, so medyo may intriga dyan na mga mangyayari. That's right. At maraming factors po ang tingin ko makaka-apekto dito, no? Yan, mainly political factors. Halimbawa, yung sinasabi na dito daw matetesting kung talaga bang lame duck president si President Marcos. Pwede yun. Kung humina yung control niya sa mga kalyado niya. Mawawala ba yung supermajority niya na na-enjoy niya in the previous Congress? Or ma-enjoy niya pa rin ito hanggang ngayon? Hanggang ngayon, yeah. Okay, that I think some of the statements of Professor Dennis answers to this question. But okay, maaaring dagdagan pa rin natin ito, pangingintriga pa rin. Does the possibility of another impeachment complaint signal deep cracks within the administration or merely political noise? Itong impeachment proceedings, itong batuhan ng mga impeachment cases laban sa isa't isa, para sa akin, mudslinging to eh. At nakakalungkot lang na yung ating mga kababayan, parang gusto nating i-project ang pagpipilian lang nila, lahat kami masasama dito, pero mas masama sila. O kaya kung sinong kampo ang lesser evil. Hindi ba po pwede na yung pagpilian naman namin ng mga taong bayan ay kung sino ang good, best, or better, or best? Papunta doon sa superlative dapat. O dapat ganun sana eh. Ngayon, ang pinakikita nyo sa amin na puro mga
batuhan ng ito, may kasalanan si ganito. Hindi ba pwedeng pasikatan natin yung ating mga kababayan ng performance? At anyway, at the end of the day, pagdating ng election, sila naman ang magde-decide kung sino talaga ang magre-remain dito sa atin. Ang nakakalungkot nga na reality, with, as far as all these political shenanigans are concerned, laging ang taong bayan is always left with the question pagpili, or yung choices, no? Yeah. Ang pagpili ng lesser evil, eh. Rather than yung pumili tayo ng sino ba yung the best, binabanggit ni attorney. Tama ba yun? Sa palanaw mo, Professor Dennis? Tama ko kayo dun sa mga issues na kinakaharap natin, no? Including the impeachment trial. We are given with, kumbaga man, very little choice. Yes. Oo, kasi parang yung mga pagpipilian natin, parang mga damaged goods na yun. May mga kanya-kanyang Yun na issues nga, eh. May di mga ba? skeletons in their closets. Oo. So, halimbawa, si President BBM, maganda yung ginawa niyang expose tungkol sa national budget. But then again, nung ginawa niyo yun, many were asking, do you have the moral ascendancy to go for this anti-corruption drive? Ang sagot ko dyan, well, oo, maaaring hindi malinis ang kanyang record. Pero ang tanong dyan is, kung hindi siya, sino? Diba? Sino mag-uumpisa? So, magkakaroon lang, I suppose, magkakaroon lang tayo ng chance na makaalpas dyan sa tanong na should we go for the lesser evil by 2028? Kung tayo, yung mga kasama natin, yung mga Pilipino, ay boboto ng matalinong boto. Sa pamamagitan na naman ito ng pag-cast ng vote, That's doon right. natin makikita. Pero yun na nga, again, ang medyo nalulungkot ako, as I was saying earlier, yung lagi akong napag-iiwanan ng tanong o pagpipilian doon sa pinakabulok na kamatis, no? Kung nasa isang basket, bulok ito, bulok. Alin ba pinakabulok? Hindi ba pwedeng alin yung pinakasariwa dito? I think our political system as well as our electoral system is against the people who are idealistic na gusto mag-aspire na magbigay ng public service. O kasi ang pinapaboran ng ating sistema yung sabi nga ni attorney, may mga enough resources, may pangalan, may brand name, and yung nagdo-dominate sa political landscape. Parang yun ang mas pinapansin ng mga tao eh. Kaysa doon sa mga nag-uumpisa pa lang, pero may potential maging isang good political leader. Sa inyo, sa political science, ako kung tawag doon, yung conservatism ba ito, na ang tendency ng tao maging pro-status quo na lang. Kasi parang eto na, it has been entrenched culturally with epic proportions. Yung eto na nakasanayan, so kailangan itong politiko. May kakaya magbayad ng boto. Ito ang leader natin. Yung hindi lang ma-influensya yung pamahalaan, yung pamilya sa pamahalaan, kailangan dynasty din ito. At saka most importantly, again, nakakasiguro tayo na may mananalo. pagbayad. Yun. Yeah, Doon tumataya ang karamihan sa ating mamamayan. Hindi ho risk takers, kumbaga man. Yes. That's right. Play Yes. safe parate. Yeah. I think it's about time for us to risk for people who can really do good for our country. Hindi yung parang, ito na lang kasi ito na yung nakasanayan eh. Correct. At saka madaling lapitan. Pag may kailangan tayo, punta na tayo sa bahay niya, kakatok lang tayo, abutan na Padrino tayo. system. That's right. Besides, kasi medyo sanay na rin yun. Kaya lagi bukas ang pintuan ng mga yan. Pero pag merong politiko na punong-puno ng idealismo, ito lalo yung mga kabataan, kung mapapansin mo ngayon, sino ba yung mga maingay, yung mga batang politiko? Sometimes, okay, let's say, sometimes they make sense, and sometimes they perhaps do not. Pero at the end of the day, medyo parang ang daming komento, inaatake ng status quo eh. Yeah. Di ba? Ito nga ngayon, mas pinagtutuunan pa ng pansin yung mga medyo mapanuligsa, medyo critical sa government ngayon, kesa doon sa mga nagkamal na napakaraming pera, yung involved sa korupsyon. Oo nga eh. Di ba? Kung mapapansin natin. Hindi natin alam kung ano na bang ginagamit na criteria ng mga kababayan natin sa pagpili ng mga kandidato nila. Right. Okay. Hindi natuto ang ating kababayan sa sinabi ni Einstein. How Einstein defined stupidity. Di ba? Na ulit-ulit ka ng gawa pero gusto mo ng ibang resulta. Oo. Hindi mangyayari yun. Correct. Okay. Ultimately, is impeachment in today's political climate a real tool for accountability, or just a pressure tactic that never reaches full trial? Well, ang pananaw ko po dyan, is that impeachment should be the last resort. Because we have built-in mechanisms for accountability and for transparency.
Ang tanong ko ho dyan, have we exhausted these built-in mechanisms to the yes. point na kinakailangan na natin mag-jump agad doon sa last resort na kinoconsider ko, which is impeachment. Kasi impeachment is very divisive. Politically Political, divisive. That's right. Mahati talaga tayo. Bago tayo mahati-hati, sinubukan na ba natin yung mga built-in mechanisms, like yung mga anti-corruption mechanisms natin? Kung hindi pa, baka naman pamumulitika lang ito in connection with the upcoming 2028 elections. Yes. Kasi yung impeachment kasi, inaano niya sinasaklaw niya yung desisyon ng mga mamamayan Lalo na yung mga impeachable officers natin, halal yan ng taong bayan. So, kung gusto mo mag-shortcut na palitan yan, hindi lang yung trust and confidence na nirepose ng mga taong bayan sa taong yan ang inaatake mo, kundi pati na rin yung kabuuan ng ating lipunan na, di ba, yung democratic exercise natin when it comes to election, selecting our leaders. Okay. Simula pa lamang yan ng ating mga pagtalakay sa mga isyong napapanahon at dapat na pag-usapan dahil sa ating pagbabalik. As Zaldico remains a fugitive, the case raises a bigger question. Can justice be complete without accountability? The Sandigan Bayan has ruled, but the scandal continues. We'll be right back. This is the PH Insider on TV. We multiply the good for Filipinos nationwide. We drive learning. We promote wellness. We help rebuild lives. We turn hope into possibilities. We care for our players. We advance digital skills and employment. We bridge accessible healthcare to the underserved. We respond in times of disaster. We grant wishes that bring hope and opportunities. We champion responsible entertainment. With this project by Bingo Plus Foundation, it really could help a lot of students and ignite their hope to innovate, to love science, to pursue research in academic but also in their professional life. Wala na yung mga dumi galing sa tubig, malinaw. Safe na po yung tubig namin. Thank you! Kayo po ang ilaw ng aming buhay at tahanan po. Sa loob po ng 20 years, nagkailaw din po kami. Maraming salamat kasi natupad yung kahilingan ko po na magkaroon ng sariling tindahan. As in, sobrang saya po namin mag-ina. I think what DigiPlus and Bingo Plus is doing is really remarkable, and I really affirm you guys for that kasi like this one is a very big step. Together, let's help Filipinos thrive and win in life. Gusto mo bang manalo ng milyong-milyong papremyo? Then Super Lotto 649 is the game for you! Sa Super Lotto 649, pumili ng 6 na numero mula 1 hanggang 49. Markahan ang napiling 6 na numero sa inyong playslip o gamitin ang LP o Lucky Pick kung gusto mo ng random combination.
For just 20 pesos per combination, may chance ka ng manalo ng jackpot na hindi bababa sa 15.8 million pesos net of the agent's prize commission. Para mas mataas ang tsansang manalo, maglaro ng System Play kung saan mas maraming number combinations at mas malaki ang winning potential. Available ang System 7 hanggang System 12 na options. Ibig sabihin, mas strategic, mas malaki ang coverage, mas exciting ang laro. Kapag nakuha mo ang 6 na winning numbers, ikaw ang pwedeng mag-uwi ng jackpot prize. Tandaan, tumataas ang pot prize habang walang nananalo ng jackpot, kaya bawat draw ay mas thrilling than ever. Super Lotto 649 draws are held every Tuesday, Thursday, and Sunday. Live via IBC 13, DATV at sa PCSO live streaming channels on Facebook and YouTube. At tandaan, sa bawat ticket na binibili mo, bahagi nito ay napupunta sa mga charitable programs ng PCSO. Kaya sa bawat taya, may kawang gawa. Kaya mga kalaro, play safe, play smart, play responsibly. At baka ikaw na ang susunod na Super Lotto 649 milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto! Hi, I'm Plan. And I am Giselle. Samahan niyo kaming libutin ng mga urban areas dito sa Pilipinas. At hanapin ang hidden gems, masasarap na pagkain at magagandang art scenes. Hip music spots, pati na rin mga one-of-a-kind staycations. Name it and we'll find it. Dito lang yan sa Metro Escape sa DATV. You're still watching the PH Insider on TV. At syempre kasama pa rin natin ang ating magiting na abogado ng bayan para magbigay linaw sa mga isyong kinakaharap ng ating bansa. Magandang gabi ulit. Attorney Sandro pa rin. And of course, our political analyst in the house, Dr. Dennis Coronasal. Sir. Good evening ho ulit. Alright, sa ikalawang balitang naging sentro na ng mga kuro-kuro at diskusyon sa bansa, pagkansela sa pasaporte o passport ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, pinagtibay ng Sandigang Bayan. Ibinasura ng Sandigang Bayan ang apela ni dating Ako Bicol Party List Congressman Zaldi Co na huwag kanselahin ang kanyang pasaporte kaugnay sa kinakaharap nitong mga kasong graft at malversation of public funds. Sa desisyon ng Anti-Graft Court, itinuring na hindi kwalipikado si Co sa paghingi ng anumang judicial relief dahil isa na umano itong pugante ng batas. Ayon sa korte, bigo si Co na humarap sa mga pagdinig at patuloy na nananatili sa ibang bansa. Dahilan upang mawalan ito ng legal na karapatang umapila habang nagtatago. Nahaharap si Co sa magkakahiwalay na kasong graft na dinidinig sa 5th at 7th Divisions ng Sandigang Bayan. Gayon din sa kasong malversation of public funds sa 6th Division na may kaugnayan sa umano'y pamimeke ng mga dokumento. Ang kaso malversation ay tinuturing na non-bailable offense. Batay sa umiiral na patakaran at mga naunang desisyon ng Korte Suprema, ang isang pugante ng batas ay walang karapatang humingi ng tulong o aksyon mula sa korte hanggat hindi ito voluntaryong sumusuko at nagpapasakop sa jurisdiksyon ng batas. Una nang naghaya ng motion for reconsideration ang mga abogado ni Co mula sa Rondain at Mendiola Law Firm upang pigilan ang pagkansela ng pasaporte ng kanilang kliyente, subalit ito ay hindi pinaboran ng Sandigang Bayan. Matatandaang noong December 10, 2025 ay opisyal na idineklara ng Sandigang Bayan si Co bilang pugante ng batas, kasabay ng agarang pagkansela ng kanyang pasaporte. Simulan na natin ang isa at isa-isahin na natin ang implikasyon ng mga ibubunga ng mga balitang ito. Now, we will go through some key political and legal questions again. How does Zaldi Co's classification as a fugitive from justice legally change the way his cases are handled by the courts? Si Attorney Sandro nito maghihimay-himay. Well, hindi naman nabago yung patakaran ng judiciary natin.
Natural lang po na pag meron kang gustong hingin na pabor sa anumang court, dapat mag-submit ka muna sa kanyang jurisdiction. Basic po yan. So, you cannot seek any relief from the court without submitting first to its jurisdiction, except to question its jurisdiction over you. Pero dito, ang issue ditong pinag-usapan ay yung tungkol sa pagkansela ng passport. So, he cannot be granted any relief by the court or the Sandigan Bayan without him first subjecting himself to the jurisdiction of the court. Ibig sabihin, either maaresto siya Or umuwi siya. Voluntary Voluntary. surrender siya sa court. So, para sa akin, walang nabago dyan. It is a basic rule pa rin. Lalo na ngayon na Zaldico is citizen, a private citizen now, kasi wala na siyang kaugnayan sa Kongreso, hindi na rin siya congressman ngayon. So, maganda yung ganyang desisyon na ginawa ng Sandigan Bayan para sa akin. So, attorney, ano ba yun? Kasi non-bailable yata yung mga cases yan, no? So, in the event na mapauwi siya sa bansa natin to face all the charges filed against him, in the meantime, siya ay nakadetain. Yes, kasi non-bailable po yung offense niya. Except kung mapapatunayan niya na mahina yung ebidensya laban sa kanya. Pero paano proseso? Pagdating niya, kasi fugitive siya, pagdating niya, automatic arresto ito. Yes. So, paano niya ngayon yung papapatunayan? Through an appeal ba? O dahil sa mga abogado niya? Well, of course, yung before abogado... he arrives. Just, Well, hypothetically. dalawa yan. Pwedeng yung mga abogado niya, i-arrange na yung surrender niya, Yes. voluntary surrender para hindi na. But of course, he will go through the process ng arrest. Kasi alam niyo po, pag hindi ka po na-aresto, wala pong kasalanan niya yung judiciary. Kasi yung aresto ay executive po na power yan, enforcement po yan. Yes. So, pagdating doon, once he subjected himself to the jurisdiction of the court, for sure yung mga abogado niya, magpapal yan ng petition for bail based on the allegations or whatever na nila na mahina yung ebidensya laban sa kanya. No, he is already considered as a fugitive. Now, if he voluntarily returns, like in his own volition, balik ako ng bansa ngayon. Is it still a mitigating circumstance as far as the penalties? Not anymore. Not anymore, kasi fugitive na. In fact, nagkakaroon ngayon ang ating gobyerno ng kahirapan dahil na pinahihirapan niya na arestuhin siya, gumagastos ngayon ang ating gobyerno. And yun ang medyo mahirap dyan. Kaya hindi na siya available sa kanya yung mga mitigating circumstances ng voluntary surrender. Yun. Pinahirapan na niya All right. Politically, does his continued absence damage not only his credibility but also the institutions and groups once associated with him? Like, kahit yung party list niya, di ba? Yung Ako Bicol, pwedeng maapektuhan na rin credibility dito, not only him. Anong take natin dito? I think there's this presumption na kapag some case is filed against someone and that accused has fled from this country, parang merong assumption is that flight is equivalent to guilt. It is not an admission. It is not It is an indication. an indication Yeah. of guilt. Indication of That's right. Medyo may may delineation doon. So it can imply. It could imply. It could imply na mayroong na baka guilty kaya ayaw umattend ng mga hearings, ayaw harapin yung mga kaso. So malaking tulong po yun. Yung credibility niya tarnished na talaga the moment that this issue came out, yung corruption issue. Ang masama nun, nadamay yung mga institutions that he was once part of. He was affiliated with. Yes. Kagaya na lang House of Representatives at saka yung sinasabi niyong party list organization. Yeah, yung Ako Bicol, di ba? Oo, so tama ho yun kasi nadama yun. Kasi ang immediately yung image na nagke-create with what he did is that, well, everyone in the House, or if not everyone, almost all, might be involved in this kind of illegal activity, yung graft and corrupt practices. Right. So may ganun agad, kumbaga man, optics. Or Pag congressman ka, assumption. malamang. Oo, congressman. Kung ano na tawag sa kanila, congressman. So, masama. And again, if we go beyond this issue rin, maganda rin kapag nahuhuli ng gobyerno natin yung mga nagtatago sa batas natin. Kasi marami-rami na rin sila in addition to former Congressman Zaldico, andyan na rin si Attorney Harry Roque, no?
parang hindi rin mahuli-huli, no? Hindi mapabalik sa bansa natin para mapanagot. So I think this is going to be a score on the part of the government. Well, anyway, itong susunod na katanungan natin ay maaaring mag-lead sa atin para sagutin pa yung o lumabas yung mga punto pa na gusto nating banggitin dito sa usapan, okay? Can the justice system still claim effectiveness when a high-profile accused manages to evade arrest for years? Well, meron pa bang kaayusan ng ating justice system? O tama ba? That, for example, in the case of Zaldico, medyo matagal nang hindi na aresto. Well, I think tama ka. Sinabi mo kanina, sa implementation to, sa implementation executive. sa executive Yung part. justice system, but it's still part and parcel of the justice system in general. Yes, pero gusto ko lang idagdag yung parang gusto nilang gawin ngayon kay Zaldico na para daw mahuli si Zaldico, kailangan magkaroon tayo, mag-forge tayo ng extradition treaty with Portugal kung saan allegedly nandun daw siya. So, medyo tedious po yun na kasi na sistema. Kung para sa akin po, Pwede ba yung ma-aprobahan ng kinabukasan lang, okay na? para sa akin po, kung seryoso po yung administrasyon na to, na talagang pauwiin at pabalikin dito si Zaldico para managot, para sa accountability, ay madali lang naman po. In a way, the President is the chief architect of our diplomatic relations with anybody. And it will just take one flight by the President to the state of Portugal and talk to the President. I don't know kung para sa akin kung talagang itong administrasyon nito ay talagang seryoso. Serious, yes. Dapat nasa primordial list ito ng ating pangulo. Di ba? Parang pwede naman yung leader to leader na pag-usapan Yes. natin ito because of the Cooperation lang. exigency of the matter, di ba? Parang kinakailangan natin sa At saka kailangan ito ng ating gobyerno para may balik yung tiwala ng mga mamamayan. At hindi lang ating mga mamamayan, pati na yung ating mga investors na nawala ang tiwala dahil nagkaroon ng projection ng mga tiwali ang ating mga public officials. Yun lang ang nakikita kong saving grace ngayon para maibalik natin sa kaayusan ng lahat. Para sa akin yun. Yeah, I do agree with the attorney, na it's part of the job of the executive or the government to go after yung mga evaders. Yes. O itong mga fugitives. And to make them accountable, to make them face the charges, to make them go through the trial. Ngayon, tingin ko po, in terms of the effectiveness of our justice system, ang tingin ko ultimate ultimate test whether or not our justice system is effective ay yung conviction. Right. Conviction rate ng mga ng mga high profile personalities. So ito na nga lang kapag based on the evidence na prove na guilty itong mga high profile cases na to, we do not expect them to acquit these personalities, yung mga VIP na to. We expect conviction. Yan talaga ang true test na accountability. Diba? Na gagawin, na inaasahan natin, na gagawin ng ating judiciary. Itong mga high profile, itong mga personalities who are now fugitives, should these fugitives from justice be permanently barred from holding influence in politics or public organizations? Dapat lang para sa akin. Dapat wala na silang influence. In Pero fact, marami kasi nakakabalik pa eh. Iba nga na-convict na for the longest time and then minsan tumatakbo pa. patatahimikin lang. Minsan nasa loob pa nga. Nananalo pa. Palalamigin. Ganun eh. It boils down to our political system at saka yung paano yung ating mga mamamayan pumili ng mga leader. Yeah, I think it's an eye-opener for us na kapag convicted na, tapos alongside with the conviction, mayroong prohibition from running for public office o kaya serving in the government, we should take it seriously. Kasi nakikita natin, yung mga taong ganyan na may track record na, nagiging recidivist. Paulit-ulit. Yes, Hindi na magbabago yan. So, you might as well bar them permanently and totally from engaging in public service. Ito, ultimately, mayroon pa bang puwang na matuluyang maibalik yung tinatawag nating public trust, no? Kapag kahit ang isang akusado ay hindi pang personal na hinaharap yung mga akusasyon sa kanya. For example, in this particular case, mayroon pa bang ganong pag-asa na ma-restore yung public trust? Well, kaya nga sinabi ko kanina, that this administration, kasi
tingnan mo yung trust rating ni Presidente, di ba? The only way to restore that or to recover that is to make this fugitive from justice appear. At pakita na seryoso tayo na gusto, kasi hindi ito, sabi niya kanina ni Professor, ang ano talaga dito is conviction. But how can you convict these people kung hindi mo sila madala sa justice system natin? So, it stops doon sa Office of the President kasi siya naman ang head ng Executive Department. Kaya nga minsan ako tuloy nagtataka kung bakit ba nga bang hirap arestuhin? Anyway, sige. Baka nga ho may enough resources para magpalipat-lipat. Mas nadami pa ba ang pera niya sa gobyerno natin? Well, actually, mas lamang Kung po talagang- ang gobyerno natin in terms of resources at saka manpower, madali silang hanapin. Plus, our government influence. can also seek the help of the international That's institutions right. in looking for them. Kaya nga tanong ng ibang mamamayan natin, seryoso ba talaga? Kasi given the power, the resources of the government, why could they not look for these people? Kaya nga ang nangyayari tuloy, nagkakaroon lang idea ang mga tao na sasabihin nila, siguro pinagtatakpan, gusto lang nila na nandun lang yun kasi aabot sa kanila o kaya ganito ganyan, di ba? Aabot kay ganito, ganyan. Kaya mas okay na yung gobyerno na to na nandun na lang si Saldico sa labas. Hindi nga nag-effort Di ba? So, matsisisi mo ba ang mamamayan kung mag-isip ng ganun? At saka, attorney, it erases the doubts ng mga Pilipino na ay hindi seryoso kasi ayaw talagang ipahuli. Kasi pag nahuli yan, magte-testify yan at baka mamaya yung testimony niya, yung mga evidence sa hawak niya, madadamay pa yung gobyerno. Precisely. Yun. Well, ako as a pangkaraniwang mamamayan, yun ang tinatanong kasi yung mga relationship natin sa ibang bansa, parang bakit nga ba imposibleng ma-arrest at ganun na lang kahirap ito? Di ba? Samantalang meron naman tayo mga relationships doon sa iba't ibang bansa, di ba? Notwithstanding the fact that, for example, in the case of Portugal, na wala pa tayong extradition treaty, pwede naman yung pakiusapan Yeah. Di ba? Estado to estado. Diplomatic ano yan talaga Di ba? And especially it's a political fugitive na pinag-uusapan. Tama. Alright, session suspended muna tayo muli. Dahil po sa ating pagbabalik, as arrests pile up, the biggest question remains, where is Charlie Atong Ang? When we return, the manhunt and the next move in the missing Sabungero case. The manhunt begins, so stay with us here on the PH Insider on TV. Maglalakad tayo para lang matuloy mo yung game mo. Pusta de peligro na yan. Pag pusta de peligro na, pause na muna. Dahil ang gaming, dapat fun lang. The best players succeed because they set boundaries. Every great athlete wins with control. Always have a game plan. We're back with a program that takes a closer look at every angle of the nation's most pressing issues, always examined in the perspective of the law. This is the PH Insider on TV. For our third story that's stirring public reaction, warrant of arrest laban kay Charlie Atong Ang at 17 iba pa ikinasa na. Inilabas na ang warrant of arrest laban kay Charlie Atong Ang at 17 iba pang akusado kaugnay ng kasong kidnapping with homicide sa kontrobersyal na kaso ng nawawalang mga sabungero. Ang naturang kaso ay itinuturing na non-bailable batay sa resolusyon ng Regional Trial Court Branch 26. Nakitaan ng korte ng probable cause ang mga ebidensyang iniharap ng prosekusyon dahilan upang agad na maglabas ng warrant of arrest laban kay Ang at sa iba pang akusado. Sa kautusan ng korte, malinaw na hindi pinapayagan ang piyansa para sa mga akusado dahil sa bigat ng kasong kinakaharap na kidnapping with homicide. Agad na naaresto ang 15 sa 18 akusado.
Kabilang ang 9 na pulis na una nang nasa restrictive custody bago pa man maisilbi ang warrant. Kasama rin sa mga naaresto ang 6 na sibilyan na ilan ay dating security personnel at empleyado ng sabungan na iniuugnay sa kaso. Kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na patuloy ang operasyon upang matunton at madakip ang natitirang mga akusado alinsunod sa direktiba ng pamunuan ng Philippine National Police. Samantala, isinisilbi na rin ng mga tauhan ng CIDG ang warrant of arrest laban kay Ang sa ilan nitong mga ari-arian sa Metro Manila at Region 4B habang patuloy ang panawagan ng mga otoridad na siya ay sumuko at harapin ang mabigat na kasong isinampa laban sa kanya. Sa press briefing sa palasyo, kinumpirma ng PNP Acting Chief of Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang lumabas ng mga warrant of arrest. Ayon kay Nartates, tukoy na ang mga lugar kung nasaan si Ang at pinuntahan na ito ng mga operatiba ng mga nakalang team ng PNP para ipatupad ang warrant of arrest. Kasabay nito, inatasan din ng Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang PNP na agad ipatupad ang batas para mapanagot ang mga nagkasala gaya ng utos ni Pangulong Marcos. Now, let's walk through the details of this issue. Does the issuance of arrest warrants in a non-bailable kidnapping with homicide case prove that justice is finally working? Or does it expose how badly the system failed for years? Medyo ma-intriga itong katanungan natin. Sige, bro. Anong silip mo dito? Well, may sinusunod naman po kasi tayo na, na legal procedure. And I think ang importante doon, kaya I think nagiging medyo mabagal yung pag-iimbestiga laban sa mga akusado ay yung kanilang mga karapatan. Kasama na rin doon yung right to due process. So, kaya nga lang, ang tanong dyan is, which one are we going to prioritize? Lalo na pag-involve yung mga VIPs, yung mga high-profile personalities. Yung mga pangalan na naglalakihan. Tama, we know for a fact that they have the resources to evade the law, no? Kaya nga lang, ano bang isasaalang-alang natin? Yung right to due process ng mga yan or the need for to speed up the investigation, animated action, for example. Animated action para hindi sila makatakas, hindi sila magkaroon ng opportunity na umalis sa ating bansa. Actually, tanong ko yun, nasa na ho ba si Atong Ang? Nasa loob pa ba na bansa o nasa labas na? Kasi para sa akin, Prof. Caballero, itong alam naman natin ito. Bago pa, alam na ng mga pulis natin, alam natin lahat na news na to, na umuusad ang investigasyon sa kaso na to. Naghihintay na lang na magkaroon ng warrant of arrest. Dapat noon pa alerto na lahat ang ating mga exit points. Alam na dapat yan ng ating mga enforcement agencies, Bureau of Immigration, PPA, lahat ng mga nakabantay sa ating territorial jurisdictions, lalo na yung ating mga police CIDG, dapat nakabantay na sila. Kasi alam naman natin na ito, na itong taong involved sa ganitong case ay, sabi pa ni Professor, ay high profile ito ng mga personality. But then again, to answer the question, ito, isang patunay ito na yung batas na yung natin, judicial system ay talagang working. Because imagine, ganito ka high profile, hindi natin inaasahan na makakalusot na parang inaasahan natin pala na lulusot siya dito. Pero ngayon, meron ng warrant of arrest laban sa kanya. And his lawyers questioning the issuance of warrant of arrest dahil nga daw doon sa finding ng probable cause for purposes of issuance of the warrant of arrest, hindi daw pinakinggan yung panig nila. So, iba naman itong sa kay Saldico. Ito naman dito, jurisdictional yung inaano nila sa husgado. Ibig sabihin na since may grave abuse of discretion yung issuance ng warrant of arrest dahil may violation sa due process dahil hindi nga daw. Ayon sa mga abogado ni Ang, hindi daw napakinggan yung panig nila. Kaya kine-question nila ngayon at dapat daw hindi muna i-issue yung warrant of arrest. And therefore, yun din ang pinangahawakan probably ni Sir Atong Ang na hindi muna ako magsusurrender. Hanggat wala pang kasagutan doon sa itong pag-question ng kanyang kampo. So, yun ang legal twist doon.
Well, ako on one hand, no, itong medyo mabilis ito in fairness sa ating justice system. Medyo mabilis yung pag-aksyon ng korte at paglabas ng warrant of arrest sa ganitong klaseng personalidad. Medyo high profile itong kaso din ito. Kasi kaya naman nanunumbalik din yung personally yung pag-asa, no, at tiwala ko sa ating sistema, justice system. And nagkaroon ulit ako ng pag-asa na at paniniwala na baka rin naman mapabilis din sa iba pang aspeto naman itong issue ng korupsyon, sana maaksyonan din nang ganun din kabilis. Kasi well anyway, yung unang discussion pumutok naman itong atong before pa the flood control scandal So tama lang na mauna naman ng konti. Pero ako umaasa ako at ang mga taong bayan I'm sure will agree with me na sana sumunod naman mapanagot. Itong mga malalaking pangalan naman, mga personalities involved in these anomalous flood control. Na ipinangako mula pa nung Christmas. Oo nga. Eto, nag-New Year na, nag-Three Kings na. Baka sa Valentine's Day. Okay? So, para mas mabilis yung yung warrant of arrest ni Atong Ang kumpara doon sa mga akusado naman sa sa flood control projects. At doon kompletong testigo At may pieces of evidence pa, 'di ba? You can never say that there's ever a dearth of evidence. Pero kasi nandyan lahat may mga dokumento, paper trails. But anyway, okay, what kind of justice system allows alleged suspects to walk free for so long while families of the victims wait in agony without answers or bodies? Well, I think yung kagaya paniliwanag ni attorney, I think ang problema is in the investigation stage. I think it's taking a lot of time for our sino ba yung mga involved dyan? Police officers, perhaps yung prosecutors natin to gather evidence. Minsan kasi maraming hinihintay Oo, maraming hinihintay. Itong bureaucratic nga na approach yun ang problema. So I think if there's going to be any reform that should be done, dito mag-focus tayo sa investigation process. Although alam ko mahirap talaga mag-build up ng cases. Kasi kapag kung hindi naman yan mabusising prepare, madidismiss naman yan for lack of evidence. At mapagdududahan pa sila na talagang nilabnawan nila yung kanilang investigasyon para lang madismiss. Okay. All right. Anyway, if probable cause already exists, why is Charlie Atong Ang still not in custody? And what does that say about accountability for the powerful? Well, binanggit mo naman kanina. Sige. Ito na yun, no? Kaya lang, yun nga, ang ano natin dyan, dapat yung enforcement mechanism natin ay kumilos na rin. Kasi nasa stage na sa kanila ngayon yung yung bola para maaresto si Atong Ang. Well, is this something that you can consider like a case of justice delay because of complexity, or from a legal perspective naman, or a political standpoint, why is let's go to Gretchen Barreto then? Why is Gretchen not included among the accused despite being publicly linked to key personalities in the case? Was there a sufficient evidence or a selective prosecution? Well, doon pa lang sa... Nakaalpas siya dito, pero sige. Doon pa lang kasi sa preliminary investigation sa Department of Justice, dinismiss na ng Department of Justice yung allegations laban kay Miss Gretchen Barreto. Kasi sabi nila, wala daw ebidensya na maglilink sa kanya sa operations nung sabong-sabong na yan. She has proven na investor lang siya doon. Isa siya sa mga 4 yatang investor doon. So wala siya. Nagnenegosyo lang. Nagnenegosyo lang. Wala naman siyang kinalaman sa operation. Bagaman nadamay siya because of her association. Yes, by association. Parang December 4 yata dinismiss ng DOJ. Okay, ultimately, is this case a turning point that will finally dismantle impunity? Or another example where justice stops short of the most powerful figures? Well, at the end of the day, yung stage ng prosecution na to, kasi nandun na, meron ng warrant of arrest, nandun talaga sa executive department na pinangunguluhan ng ating mahal na Pangulo. So, dapat talaga, para umusa din yung hustisya at mapanagot ito, gawin ng executive department yung parte nila sa buong sistema ng legal system natin. So kagaya ni Saldico, kailangan gawin natin lahat ng gobyerno para kunin siya at
ilagay sa judicial system natin. Kay Atong Ang, kunin din natin siya, ilagay din siya sa judicial system para maliti sila, magkaroon ng due process and bumalik na ang tiwala ng taong bayan sa ating, hindi lang sa ating judicial system, pati na rin sa ating gobyerno. Well, I think at this point, it's too early for us to pass judgment on our judicial system, on our justice system. Kasi Right. this is just, we're just in the initial stage Yes. Right. of this case. Ano? But what we can see is the need for improvements. Oo, reforma ho ang kinakailangan sa justice system Doon sa natin. proseso din eh. Doon lalo, Oo. no? Siguro, number one, i-shorten natin Yes, yung yes, period ng oo. investigation. Nagkakaroon ng chance tuloy yung That's right. Layo Pangalawa, eh. I don't know, attorney, bakit kaya ang tanong ko din, bakit hindi nagkaroon ng whole departure order to? Dapat na ba? Or was it still premature? I think it's the court that has to Yes, issue precisely. It's the the court who should issue the HDO. the whole departure order. Any other orders, yung mga lookout na yan, wala yan. Sasabihin lang, lumabas, report namin sa'yo. But then yung whole departure order, yun ang mag-hold sa kanila. Orders the BID people sa lahat ng ating mga paliparan o kaya sa lahat ng mga egress ng ating territory para i-hold yung tao. Ingress and egress. Okay. Look at what happened with Secretary Bonoan. Di ba? Nasa lookout bulletin lang. Eh, ngayon, pinaghahanap, pinahirapan tuloy. The government is like maximizing its resources just to eventually find it. Pero, kasi nga, yung proseso. Yeah. Alright. Endgame na tayo. Makukulong ba o masisentensyahan? O ito'y isang palabas na lamang? Or another form of a show? Well, Ano sa tingin natin dito? Ha? depende yan. Kaya ang makikinabang dyan kung mapapanagot natin talaga sila ay yung gobyerno natin at saka yung ating mamamayan. Una, ang inuulit ko na naman, ito lang ang paraan para manumbalik ang tiwala at hindi lang ng mamamayan, pati na yung mga investors natin at ng ating ekonomiya. Pag hindi, baka tuluyang maging lame duck president ang ating mahal na Pangulo. Ito ba? Ako, I think at this point, ang unang dapat gawin, what's crucial at this point is to look for him and arrest him and make him face the charges. Crucial ho yun eh. Bago natin masagot yung susunod na tanong na Nakukulong ba? Ayan, pag nakulong na, tsaka na natin yung susunod na tanong na tungkol sa yung bang tungkol sa hustisya. Does it still work in our country? So pag nakulong po, tapos nagkaroon ng trial, tapos bawa yung the evidence of guilt is strong, na napatunayan sa trial, mukhang dapat i-convict, pero hindi kinonvict, ibang usapan na ho yun, di ba? So dapat consistent ng ating mga korte in the pursuit of justice, na makikita natin dito sa talakayan ho natin na ito, na justice cannot only be seen doon sa last stage, kung i-convict or i-acquit yung suspect. But it should also be seen in the manner by which these accused are being arrested or made accountable for the yung mga crimes that they have committed. The totality of the process. Yes, the totality of the process. So hindi ho end at saka hindi yung beginning and end. Yes. It should be right from the start up to the last part. Right. Agreed. Well, ako, talking about pursuit of justice and the question whether the justice system is still robust or not, ang pinakamagandang patunay dyan ay yung agarang pag-aresto at pagkulong doon sa dapat ikulong at dapat arestuhin. Right. Hindi yung patagalin, pero agarang paglagay sa kanila sa kulungan. At this point, I would like to thank, of course, our co-host, ang ating bisita, guest co-host, our political analyst, Dr. Dennis Coronacion. Sir, thank you very much for joining us once again. Thank you for having me here again. Maraming salamat po. All right, tonight, 3 explosive issues collide into one brutal political truth. Accountability in the Philippines collapses when it reaches the powerful. Impeachment is dangled with promises of speed, yet history shows it often dies in political bargaining long before truth is tested. No matter who is named, whether Ferdinand Marcos Jr. or Sara Duterte. A former lawmaker, Zaldi Co, is officially a fugitive, yet remains untouchable, proving that escape still beats surrender for those with influence.
And in the most chilling case, the missing Sabongeros, non-bailable warrants, arrested policemen, and grieving families stand in stark contrast to the continued freedom of Charlie Atong Ang, raising the question the nation is afraid to ask: does justice stop where power begins? Until the system proves it, can go all the way up, not just sideways or downward. These cases will not be remembered as progress, but as proof that in this country, impunity still wins. Magandang gabi. Ako po si Ox Balyado. At syempre kasama pa rin ang ating abogado ng bayan. Magandang gabi. Hanggang sa muli, ako po si Attorney Unay. At ang ating political analyst, Dr. Dennis Coronacion. Magandang gabi po ulit. Hanggang susunod na talakayan. Hanggang sa muli nating paghihimay-himay sa mga balitang may pakialam ka. This is the program where we cut through the noise, confront the gaps, and demand the answers the nation deserves. This is the PH Insider on TV. Thank you.